Golden State Warriors nakabawi na, hindi mapagkaila na sunod-sunod ang kanilang pagkatalo, ngunit kahapon tinalo nila ang Houston Rockets sa score na 99 at 93, mababa lang ang kabuhuang score ng dalawang panig. Pinangunahan ni Jonathan Kuminga ang Warriors na tumapos ng kanyang career high na merong 33 points, 6 rebounds at 2 assists na nakakuha siya ng 13 sa out of 22 shooting mula sa field at 3 sa out of 6 na nagmula naman sa 3-point shot. Sa kanyang ginawa tuwang-tuwa dito si Stephen Curry at Draymond Green, si Jonathan Kuminga talaga ang nagpanalo sa laban hanggang sa mga huling oras sa fourth quarter, ginawa niya ang lahat para masungkit ang panalo. Hindi nakalaro sina Stephen Curry at Draymond Green dahil sa kanilang mga iniinda na injury, literal na gumawa ng matinding plano si Coach Steve Kerr para maging balanse ang kanilang opensa without Steph Curry. Samantala si Jonathan Kuminga ang naging sentro sa mga trade talks ng Warriors, maraming koponan ang humahangad na makuha siya na mas ali sa trade upang makawala sa Warriors, ngunit ganun pa man ang Warriors ay wala pa ring plano na maaari siyang bitawan. Naging issue din sa kanya ang hindi pagbigay ng max contract extension na nagsasabi na baka trade na ito. Ngunit sa kanyang mainit na laro kahapon ay tiyak na magdadalawang isip dito ang Warriors sa usapang trade, marami ang umaasa kay Jonathan Kuminga na magiging malakas ito sa Warriors, future star player na maaasahan ng koponan, at sa kanyang pagganap kahapon tila unti-unti na itong matutupad, 22 anyos pa lang ito ngayon si Jonathan Kuminga, at sa kanyang ginawang laro kahapon, inaasahan ito na magpatuloy hanggang makabalik na sa paglalaro sina Stephen Curry at Draymond Green. Itong mga idol Los Angeles Lakers may posibilidad na nakumuha ng isang big man player na makakatulong sa kanilang lalim. Sa mga nakaraang laban ng Lakers sunod-sunod na ang kanilang pagkatalo, injured pa rin sa kanila itong si Austin Reeves, kaya ganun na lang na walang tulong ang Lakers sa opensa. Nito lang naging masama ang kanilang laro, sunod-sunod ang pagkatalo nila at ang malala pa dito tambak malala ang inabot nila, na mahigit 20 points ang kalamangan ng mga kalaban pagkatapos ng laro. Naging masama din ang mga laro ni Anthony Davis sa 8 laro ng Lakers, naging bagsak dito si Davis na merong average na 18 points lamang sa huling 8 laro ng Lakers. Kaya sigaw pa rin ng karamihan sa Lakers na kumuha na ng isang big man na makakatulong sa kanila, lalong-lalo na dito kay Davis na maibsan na ang pinapasa na tungkulin. Maaaring kumuha ang Lakers ng isang big man, nagbahagi ng potential na trade si Bobby Marks sa kamakailang episode ng ESPN sa NBA Today, na nakaugnay sa Washington Wizards at sa Purple at Gold na Lakers. Maaaring makuha ng Lakers ang big man na si Jonas Valanciunas kapalit ni Gabe Vincent, kayang bayaran ito ng Lakers. Inaasahan ng iba na makuha na ito ng Lakers bago ang trade deadline sa February 6. Si Valanciunas ay naglaro na ng 19 games ngayon sa season na ito para sa Washington Wizards, na nag-average siya ng 12.1 points, 7.7 rebounds at 2.1 assists habang nag-shoot ng 58% mula sa field, ngunit mababa ang kanyang shooting sa 3-point range na meron lamang 25%, ngunit sa uulitin isang big man ito na malaki ang maiitulong lalong-lalo na sa ilalim, makakatulong din ito sa depensa ng Los Angeles Lakers.